matapang. Yan, sinasabi ko sa'yo. Alamid. Tapang mo ah. Tingnan natin kung mag-aaway kayo. Oh. 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 Isang magandang araw, mga boss amo. Ito ang takdang araw ng pagpapakilala sa aking mga Belgian Malinois sa buong female pack. Si Alamid ay 6 na buwang gulang at si Paraluma naman ay 9 na buwang gulang na. Pinili ko na ipakilala si Alamid sa mga babae dahil siya ay tuta pa naman. Sina Hiraya, Bahaghari at Diwata agad ang una. Natuwa ako sa asta ng ugali ng dalawang Belgian, pero mas natuwa ako kay Diwata. Napakamatahol na parabang siya ang alpha. Si Diwata ngayon ang siga. Tinahabol ni Diwata. Tapang mo, Diwata. Kapag sinabing Belgian, ay kaakibat niyan ang pagiging makulit. At sa sobrang kulit ng dalawa, ay gusto agad makilala ang iba pang miyembro ng pack. Sila ay nagpunta na sa bahay ng mga Giants. Habang ako naman ay nag-iisip at nagdesisyon na ilabas si Tala. Ang dalawang Belgian ay patakbo-takbo sa harapan ni Tala. Alamid! Alamid! Binabasa ko ang body language ni Tala. At sa pagkakilala ko kay Tala ay hindi siya aatake sa kanyang kapwa aso hanggat hindi ma-violate ang kanyang personal space. Keep your distance, ika nga. Madami na din naman akong karanasan sa pagpapakilala ng bagong aso sa pack. At sa aking experience, basta hindi agresibo at hindi matatakutin ang isang aso na ipapakilala, ay hayahay ang buhay. Good. Yan ang wag mong gagawin sa iba. Lagot ka talaga. Alam na ng mga lumang aso ko ang aking ugali kaya sila ay nag-behave. Kaya kung may dapat itama ay ang pakikitungo ng dalawang Belgian dahil ang pack mentality ay bago sa kanila. At dahil okay naman ang ugali ng dalawang Belgian ay pinakawalan ko na sina India, Senyora at Victoria. Sinunod ko na din si Arabia. Ang halo-halong ugali at halo-halong excitement at ang dami ng aso na nakawala ang mga bagay na kailangang bantayan. At habang tumatagal ay dumadami pa ang pinapakawalan namin gaya ni Pilipinas. Si Pilipinas ang isa sa mga berdugo ng supero. Kaya naman si Turkey ay wala pa sa eksena dahil ang kay Pilipinas ay kay Turkey din. Si Paraluman ay magaling lumayo sa pack kapag alam niya na may bago na ilalabas. Ngunit itong si Alamid ay hindi lumalayo. Ang kagandahan lang, siya ay nagsasubmit. Siya ay nagpapakumbaba. Napapaihi eh. O, di ba? Yan, yan gagawin mo. Wala kang kalaban-laban sa mga yan. At pinakawalan na rin ang isa pang berdugo, si White. Huwag kang lalapit dyan.
Aba, matapang. Yan, sinasabi ko sa'yo. Respect mo yan. Ayaw nila ng may kasalo. Makulit man ang mga Belgian, sila naman ay matatalino at masunurin. Kaya naman itong si Paraluman, noong kinorek ni Senyora, ay hindi na siya umulit. Sinunod ko nang ilabas si Turkey. Nakalish muna siya. Gawang siya ang isa sa mga berdugo din ng supero. Noong naramdaman ko na wala siyang masamang tinapay, sa dalawa ay tinanggal ko na ang leash at pinalabas kong huli ay itong si Orange. Hindi naman nasama sina Belarus, Mayumi, Abu sa meeting ritual dahil sila ay mga inhit. Hindi ko din sinama ang mga Rottweilers dahil may inhit. Iba na yung plano ni White eh. Ano na eh. Titikman na eh. Mahalaga talaga na ang boss amo ay marunong bumasa ng body language ng aso. Sa ganitong paraan kasi ay maiiwasan ang mga away. 3 bagay lang naman kasi ang alam ng aso. Lumaban. Kalimitan yan ang ginagawa ng mga dominanteng aso. Lumayo. Kalimitang ginagawa ng mga submissive na aso o ang mas mababang dominance na aso. At mag-submit o magpakumbaba ang gawain ng isang balanse na aso. O, alamid. Super. Tala. Pilipinas. White. Kobe. Pangarap. Arabia. Orange. Dito na yung mga bigatin. Dito na rin si Senyora, India. Marahil ang iba sa inyo ay nagtatanong kung paano namin naabot ang ganito kakalmado na pack. Hindi po ito isang araw na tinirabaho ng supero. Ito po ay resulta ng taong experience at taong pagiging tapat sa aming gawain. Sabi nga sa wikang Ingles ay, a tired dog is a happy dog. Iyang kasabihan na yan ay aking babaguhin. Ang mga aso na may alpha ay ang mga aso na masaya. Ang pagiging alpha ay hindi ibig sabihin na pektusan mo ang mga aso mo para matakot sa iyo. Ang pagiging alpha ay ang pagiging leader nila. Ang leader na magbibigay ng kaayusan sa kanila. Ang leader na papagurin ang kanilang katawang pisikal at mental. Ang leader na magbabalik sa kanila sa pagiging aso. Iyan ang pinamalas naming kaugalian, kaya kami nakarating sa estado na ito. Hindi maiiwasan ang mga away dahil sila ay mga hayop. Kung tayong mga tao ay nag-aaway, ano pa kaya ang mga aso at hayop? Ang mahalaga sa lahat ay ang leader ay hindi natitinag. Ang leader ay parang isang bituin sa langit, nagabay sa tuwing ang beta ay naliligaw. Yun lang po sa ngayon at maraming salamat sa panunood.